nga dunay mga pangutana, pwede usab magka-pangutana direkta. Sa ngalan sa atong Archbishop Martin Umuan, sa ngalan sa mga kaparian sa lokal nga simbahan, nung tinausap ako sa pakikuban ining atong matulunanon mga tulumanon, live kita sa istasyon DXDD o igon man usab sa atong television sa Phil Product Channel 18 mga kikilaan. Dagan ang atong mga kigsunan nga maganda na yung sunod ining atong matulunanong tulumanon o usa sa atong isgutan og tukion karon mga binating kikilaan ang mahitungod sa kinini ang Santissima Trinidad. Kung kagahapon atong gipabati kaninyo ang pagtubag may tungod sa Mahal na Birhen Maria nga ilang giakusar nga mo'y Diyos sa mga Katoliko o niya gigamit kinini ang maong libro atong gitubag mga kigalaan karon usab atong isgutan o tukion karon ang may tungod sa Santissima Trinidad. Ginamit nila gihapon ang mga librong Katoliko o sa television o radyo nga naminaw karon o sa live akong ipakita ang argumento sa Iglesia ni Felix Manalo o mao ni atong gingon nga kung wa gyud mutubag niini magtuo ang kadaghanan nga kining aton simbahan na punos kasaypanan kay ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod mahimo mang daw tinuod alang ni adtong wa masayon. Akong ipabati kaninyo mga kigalaan o ipakita dinhi sa live usab sa Facebook ang argumentong gamiton sa Iglesia ni Felix Manalo. Okay? Kalita. Ng isang paring Katoliko na nagngangalang Pedro Sevilla. Ito po ay pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa pahina 22, pakinggan po ninyo. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihin mayroon ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng isang tatlo sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon ng mga manunulat ng lumang tipan. Pagiging po natin mga taga-subaybay, malinaw na malinaw po ang pag-agit ng mga nagtataguyod ng doktrina sa aral na tinatawag nilang Trinidad na sa matandang tipan, wala kahit pahiwatig man lang tungkol sa Trinidad. Bueno, mga kikilaan, muna ang pamahayag sa maong ministro na malinaw, inaamin po ng Aklat Katoliko na kahit sa lumang tipan, nipahiwatig lang man sa Trinidad ay hindi mababasa. Mga binating kigalaan, gigamit niya ang pahina 22 sa naisgutan nga libro ug mao ni ang gibasa ayon sa isang teologo. Ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. So, inaamin ng Santa Iglesia Katolika kuno hindi nagpapahiwatig. Nga naman niya, mga kigalan, pero wa na magpasabot nga sayop ang doktrina Santissima Trinidad. Example, kung tanaw na to ang buhat sa mga apostoles, 19:6, sa diyang si San Pablo mingon na dawat na ba ninyo ang Espiritu Santo? O mingon ang mga tao, wala pa. Wala gani mi kabalo nga dunay Espiritu Santo. Sa ato pa, ang kamatuoran di ay mga kigalan gradually developed. Hinay-hinay nga na-develop kini. Example, ayaw igna nga diha sa kinini ang Old Testament, doon na mabasang Church of Christ. Naana na
sa gitawag o New Testament. Gradually developed. Labaw na ang pagtulunan nila mga binating kigalaan kanang gatudlo nga si Felix Manalo. Anghel. Atong acknowledge mga nagtanaw karon. Good morning from Taiwan. Jai Jai. Salamat kayo sa mga nagsunod usab karon sa tong live gikan kang Brad Eric Romero usab o sa uban nato mga kigsunan nga nagtanaw. So usani sa ilang gamiton mga kigalaan diya sa ilang pagsupak-supak may tungod sa libro nga Katoliko. O niya, di lang kana niya pagyud ang ilang kwan atong gamiton ang ilang taktika ug tubagon nato niya sa punto por punto mga kigalaan. Ibalik nato ang iyang pamahayag sa ministro ni Felix Manalo. Ano yan? Ng tinatawag nilang Trinidad, ukol naman po sa bagong tipan. Sa aklat pa rin ito, pakinggan po ninyo ang kanilang sinasabi. Sa pahina 69, ganitong kanilang pahayag. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Kung ang tinutukoy natin ay isang tiyak na turo na sa iisang Diyos ay mayroong tatlong magkakapantay na maka-Diyos na persona. Napakalinaw din po ang pag-amin ng paring ito ng Iglesia Katolika Romana. Ang sabi niya, walang doktrinang formal ng Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Hindi po magtotoo naman ito. Nang sabihin ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan 17:1 at 3, na ang Ama ang makilalang iisang Diyos na tunay. At ang mga apostol, nung pagkitin ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 8:6 na sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Meron bang kahit pahiwatig o kahit man lang ba ng Trinidad? Wala po. Kaya, Okay, mga binating kigalaan, bantayin ninyo ang giingon sa mga ministro. Meron bang pahiwatig sa Biblia na Trinidad? Wala po. Muna na ayang yun. Ayaw mo kalimot nga ang INC ni Manalo hilig ning niya sila o gamit og lain-laing version sa Biblia. Buot ipasabot mga kigalaan, matag Biblia, matag doktrina nila may katumbas nga Biblia. Ang ilang giingon nga walang pahiwatig kuno sa New Testament. Salitang Trinidad, wala ba? Una, gamiton siguro nato mga binating kigalaan dinhi sa Biblia kinini ang gitawag the voice. Kung wala bang pahiwatig sa New Testament, kay gusto man kunin niya sila nga dunay mabasa letra for letra gayon, no? Letra for letra. Kung wala bang pahiwatig na Trinidad, ang ginagamit po natin itong isang sali na Biblia na The Voice, Reader's Bible. Hindi po ito Catholic translation, isang Protestant translation ito mga kapatid. Ano po ba nagkasulat sa San Mateo 28, versikulo 19? Mao ni ang nakasulat din ni mga kigalaan, no? O anito sa 28, 20. Nagkanayon. Then mao ni niya ang gisgutan. 19 sa dag. Go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Ang nakasulat din sa mga version mga kigalaan, baptize them in the name of the triune God. Kana bang gibasa nila nga Juan Kapitulo 17:1 nga makaila sila kanimo amahan ang bugtong matuod nga Dios. Buot ba ipasabot mga kigalaan nga dihas Trinidad dunay tulo ka Dios sa tulo ka persona? Sayop na. Wala magtudlo ang Santa Iglesia Katolika nga dunay tulo ka Dios dihas tulo ka persona. Ang itudlo sa Santa Iglesia Katolika,
dunay usa lamang ka Dios diha sa tulo ka managlahing persona. Unsa na pagsabot matud pas mga ANC, ilisod kay na sabton atong balikon mga kigalaan, atong ipabati ang argumento na usab sa maong ministro nga nigamit na pod og laing libro katoliko. No, atong ipabati kaninyo mga kigalaan ang libro na usab nga ilang gamiton. Ninyo, babasahin po natin ang isang aklat ng pinamagatang Systematic Theology. Okay, kining ni ang systematic theology, mga binating kigalaan, sa dili pa nato ipadayon, ang systematic theology usa ka basahon sa laing relihiyon ug mo ni ilang gigamit. Ito po ay isinulat ni Augustus H. Strong. Pakinggan po natin dito po sa pahina 304. Ang terminong Trinidad ay wala sa banal na kasulatan. Ang pagkakatagha o pagkakaimbento ng katawagan ay ipinalalagay na gawa ni Tertulliano. Mga kaibigan, narinig po ba ninyo ang pahayag po nila? Inimbento lamang po ng isang nagngangalang Tertulliano ang terminong Trinidad. Okay, so ang terminong Trinidad, dili nila pagadawaton kay imbento lang kuno ni Tertulliano, usa ka apostolic father, mga kigalaan sa Santa Iglesia Katolika. Kung mauna na mangutana kita sa Iglesia ni Manalo. Ngano man nga inyong gidawat ang pulong testament nga ang unang nagamit din the word testament, New Testament was first used by Tertullian. Mga binating kigalaan kung tunahon ang history. So ang terminong Trinidad, Tris and Unidad, Triune God, si Tertulliano man ang nagamit, apan ang unang bot papasabot panalitan, una nagamit sa pulong Iglesia ni Cristo, Roma 16:16, si San Pablo. Bot ba ipasabot mga kigalaan nga tungod kay wala na magagikan sa bakba sa atong Ginoo o si San Pablo ang unang nagamit, dili ang ngayong tuhuan? Dili. Anita ni Tertulliano, usa sa mga gitawag apostolic fathers sa simbahang Katoliko. Kumingon sila, ang pulong Trinidad unang gigamit ni Tertulliano, mga kigalaan. Bot pa pasabot nga dili tuhuan kay wala sa Biblia. Nanuo gani mo og kinini ang wala sa Biblia manalo moy anghel nga inyong gituhuan. Ang pangutana ana, hereditary ba po ang pagka-anghel ni Felix Manalo? Ang iya bang pagka-anghel na panunod banas iyang mga anak? Balikan na to. Pag-ingon nga wala sa Biblia, depende unsang Biblia ang gigamit. Nga naman, kay kumuanit na din sa balikan na to ang gitawag og The Voice Reader's Bible nga Biblia, mga kigalaan, tinaw ang mabasa dinhi nga nagkanayon. Gihisgutan din sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Og panlakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, himua sila nga akong mga tinun-an, og hugasi sila pinaagi sa bunyag sa ngalan, unsa kuno, in the name of Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. So sa ato pa, kanang gikutlo nila nga Biblia, librong systematic nga libro sa usa ka protestante nga wala gipadayag, mga binating kigalaan sa Biblia. Depende on sa Biblia nga naman. Wala pa'y mabasa, mga binating kigalaan, litra por litra ang pulong Trinidad diya sa Bible. Okay, anita sa usa ka matang sa Biblia. Pakita na ko sa TV screen ninyo. Inyo na mabasa, akong ipakita usab sa kinini ang atong live karon. Diya live atong makita dire mga kigalaan. Unsa may mabasa ninyo diya sa live? Anita sa Revelation chapter 7 verse verse 10. Nagkanayon din mga kigalaan. And in a loud voice they cried out
seeing salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb of salvation is the Trinity's to give. The Trinity, mga binating kigalaan, inyo makita na naa diha sa Facebook Live o diha sa television, ang pulong Trinity, ang gigamit nato nga Biblia ni ana mao ang gitawag og amplified version nga Biblia. Naay mabasa nga pulong Trinity di ay sa maong Biblia, mga binating kigalaan. Gikan mga nagtanaw karon sila si Brada Rowin Concepcion, salamat kayo sa magkanunayong pagsunod usab na ining atong tulumanon o sa uban pang mga nagtanaw na ining atong tulumanon karon, mga binating kigalaan. Now, mabasa nato mga binating kigalaan nga klaro nga ang pulong Trinidad na mabasa di. Wala man sa among version. No? Di ba? Hilig mo gamit o lain-laing versions Bible. Di ba? Matag pagtulunan ninyo, matag doktrina ninyo, may katumbas nga Biblia. Unya, gawas pa na mga kigalaan. Niya pa, lain pang librong Katoliko, ilang gamiton. Akong ipatanaw ninyo, unsang libruha ang ilang gamiton, tanawan ninyo. Sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano pa po ang isang kapansin-pansin? Mga kigalaan, ang Trinidad kuno usa ka pagsamba ng Diyos-Diyosan matod pas ministro ni Manalo. Sa pag-aming ginawa ng mga nagtataguyod ng mga doktrina ng Trinidad. Sa isa pa po nilang aklat na pinamagatang God and Myself, an inquiry into the true religion, ganito po ang ating mababasa dito po sa pahina 118. Ang Trinidad ay isang kamangha-manghang misteryo na walang sino mang nakauunawa nito. Ang pinakamarunong na teologo, ang pinakabanal na papa, ang pinakadakilang santo, silang lahat ay nahihiwagaan dito tulad ng isang batang may 7 taong gulang. Mga kaibigan, hindi po ba kakatuwa ito? O bimbento po sila ng isang Diyos na kahit sino man sa kanila ay wala pong nakakaunawa. Kahit pa raw po ang pinakamarunong nilang teologo, ang pinakadakila nilang santo, ay nahihiwagaan daw sa tinatawag na Trinidad, gaya ng isang batang may 7 taong gulang. Okay, muna niya ang pamahayag sa ministro ni Manalo nga gigamit nila ang librong Katoliko, mga kigalaan. Unya gingon, giimbento lang sa simbahang Katoliko ang Trinidad. Unsang libroha ilang gigamit? Muning niya, God and Myself. Na ba diha mabasa sa mga libro nga iyang gibasa o inyo na dungog nga ang Trinity giimbento lang sa Santa Iglesia Katolika? Wala ba yan? Iara na nga interpretasyon, mga kigalaan. Ang ingon dere, the Trinity, ang Trinidad, usa ka maanindot nga misteryo. Walay si bisan kinsa nga nakasabot ni ini. Imatod pa na. Nadungog ninyo. Dili ba kuno makakatawa, nag-imbento o pagtulunan nga wala masabti? Niya pa na to. Bisan pa ang mga dagkong kahibalo nga mga theologian, ang labing mga balaan nga mga santo papa o ang mga bantugan nga mga santos, silang tanan sa ilalom sa misteryo sama sa usa ka bata nga nagpangidaron og 7 anyos. Unsay gingon sa ministro nga akong gipabati ninyo karon sa radyo og television og diha sa live, usa ka katawunon nga doktrina ang Santissima Trinidad tungod kay giimbento ang wala masabti. Unsang gigamit nga libro? Kini nga libro, God and Myself, nga usa ka sinulat ni Father Martin Scott, mga kigalaan. Now, naa ba dire mabasa ang pulong imbento sa Trinidad? Wala ba yan? Mga binating kigalaan din na ninyo makita
nga unsa ang pagpandaya sa atong mga pinanggang igsuon sa laing reliyon ilabinas iglesia ni Manalo. Kay ngano, wala ba'y matawag og misteryo nga lisod sabton sa huna-huna sa tao. Unsa may giingon ni San Pablo diya sa balaang kasulatan, mga kigalaan, unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 13, ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin. Sa ato pa, anaagya po ang misteryo nga dili basta-bastang masabot sa una-una sa tao. Tipik lamang ang atong nasahiran. Matod pa sa Sira kapitulo 3 bersikulo 31, ayaw pagsulay sa pagsabot sa mga butang nga lisod ra kaayo kanimo. Nisusihon mo ang mga butang nga saylo ra kaayo sa imong gahom sa pagkahibalo. Mga binating kigalaan, tinaw nga diha sa balaang kasulatan dunay misteryo. Usa man nimo pagkasabot gyud sa mga ikaw binuhat lamang. Pero buot ba'y pasabot nga ang pulong Trinidad wala na naa mabasa sa Biblia? Ay bago lang nako gipakita ninyo mga kigalaan diya sa live ug bisan diya sa television sa screen, ibalik nako pagkita nga sa Amplified Bible naa di ay mabasa nga pulong Trinity o dili tinuod ng giingon sa Iglesyang Manalo sa Revelation chapter 7 verse 10 nagkanayon, and in a loud voice they cried out saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne and to the Lamb, for our salvation is the Trinity's to give unto God the Trinity. Mga binating kigalaan, tinaw kayo ug inyo nakita karon nga diha di ay sa Biblia Amplified Bible mabasa nato ang pulong Trinity. E dili di ay mabasa o dili di tinuod ang ilang gingon dili na mabasa, mamanggani nga nigamit naglain-laing version pag-counter sa taktika sa mga ministro ni Felix Manalo, mga kigalan. Nay mabasa Trinity. Of course, walay problema ang Diyos Amahan nga siya Dios. Pero ang pangutana, diha ba sa balaang kasulatan ang anak ba Dios ba usab ang anak? Maklaro man na naa, mga kigalan. Pero ato miagi na to nga pagtubag, ilang gamiton lang kining usa ka matang sa Biblia, Juan kapitulo 1 bersikulo 18, wala pa gayoy taong nakakita sa Dios, ang iyang bugtong anak mo'y nagpaila sa Dios. Nganong mo nga translisyon ang ilang gamiton, tungod kay ang nakasulat din monogenes hoyos, bugtong anak nga Dios. Busa mo sila, sayop ang translisyon nga gamiton sa mga defensor nga bugtong anak nga Dios. Kay ang original Greek kuno bugtong anak sa Dios, dili bugtong anak nga Dios, monogenes hoyos. Pero mga binating kigalaan, kung aton tan-awon ang mabasa ilabi na sa mga codex nga gitawag og Codex Vaticanus, Codex Alejandrinos, Codex Sinaiticus, dili lang katuntuang ilang textos receptos ni Isidorus, mga kigalaan, na ay mabasa sa naguna pa mga codex nga ang nakasulat dili monogenes hoyos, bugtong anak sa Dios. Ang nakasulat mismo monogenes theos, bugtong anak nga Dios. Monogenes theos. Wala pa kayo'y tao nga nakakita sa Dios. Ang iyang bugtong anak nga Dios, monogenes theos, maoy nagpaila niya. Klaro. Unya, kung tanaw na to ang hubad diya sa balaang kasulatan nga nagpaila nga ang anak Dios. Okay. Anita sa unang Juan 5:20 nagkanayon. At nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-uunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos
At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kaniyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggang. Mga binating kigalaan, klaro ang gihisgutan sa balaang kasulatan, siya ang tunay na Diyos at walang hanggan. Referado ni Jesucristo. Yan naman, imatod pa sa Pasugong Magasin sa Iglesia ni Felix Manalo, ang monogenes hoyos kuno o akinini ang kining nakasulat sa unang Juan 5 mga kigilaan nga bugtong matuod nga Dios referado kang Ginoong Hesukristo. Mao man kani nakasulat sa 20. Oy damin di hoti hoyos su teo hekel kay dedukin. O niya ang mabasa dire mga binating kigalaan naa dinhi ang gitawag og hotio auto Yesu Kristo autos estin ho aletinos teos mga kigalaan naa dinhi ang pulong ho aletinos teos ang bugtong matuod nga Dios. Kabalo ba mo kung sa'y nagkatala sa ilang Pasugong Magasin sa Iglesia ni Felix Manalo nga sinulat mismo ni Jose Ventilacion? There is no reason to deny that the ho aletinos theos in 1 John chapter 5 verse 20 is referring to Jesus Christ. Naanas ilang Pasugong Magasin. Wala gyud kunoy rason nga ikalimot nga kining ho aletinos Dios ang bugtong matuod nga Dios referado ni Ginoong Hesukristo. Karon ang amahan nga gisgutan nila Juan 17:1 mo'y bugtong matuod nga Dios. Ang anak atong nabasa nga siya matuod nga Dios. Pila naman di ko na matuod nga Dios kung ang Espiritu Santo Dios usab. Kaya ang gingon diha sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 5, versikulo 3, Ananias, nganong nanlimbong ka man sa Espiritu Santo, ang imong gilimbungan dili tao, kundili Dios. Mga binating kigalaan, ang Espiritu Santo, Dios. Ang Amahan, Dios. Ang Anak, Dios. Ang pangutana karon pila na may Dios. Hilig man ang mga ministro ni Manalo mogamit og lain-laing versions Biblia anhita sa gitawag og New King James Version nga Biblia sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 7 nagkanayon. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Tinaw mga binating kigalaan, dunay tulo nga natala sa langit, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu, ang pulong diya. Referado ni Ginoong Hesukristo, Juan kapitulo 1 versikulo 1, Juan kapitulo 1 versikulo 14, og kining tulo usara. Oy, huwag mo na mag-ingon, kining tulo, tulo na. Ang ingon diya, kining tulo usara. Busa gigamit nato kaganiya ang The Voice nga mabasa di ay nato ang pulong Triune God. Trinidad, Tris Unidad, o kining tulo usara. Now, balikan nato ang taktika sa mga ministro ni Manalo mga kigalaan kung unsa pa nga mga libro nga Katoliko nga ilang panggamiton. Paano nga naman maiintindihan ng sino man na iisang Diyos ang anin ay tatlong persona na pawang mga Diyos? Paano nga naman maiintindihan na ang isa, ang Ama, at isa pa, ang anak niya, at isa pa, ang Espiritu Santo, ay isa na? E anong uring misteryo po ba ang tinatawag nilang Trinidad? Pwede kayang ang Diyos ang may gawa ng misteryo niya? Pakinggan po ninyo, dito po sa kanilang aklat na pinamagatang This is Catholicism. Ganito po ang ating mababasa sa pahina 25. Hindi nga makagagawa ang Diyos ng isang kahangalan, isang salungatan ng mga salita. Hindi niya magagawa, halimbawa,
na ang dalawa at dalawa ay maging lima. Okay, mga binating kigilaan mo na gigamit sa ministro ni Felix Manalo ang maong libro nga naguluhan, This is Catholicism. Okay? Bantayin ninyo ha. Muna na ang libro. Unsa nga pahina sa libro ang ilang gigamit, This is Catholicism. Muna ni ang libro ha. Ang ilang gigamit. Pahina 25. Nga nagkanayon ko no, God of course cannot perform an absurdity, a contradiction in terms. He cannot, for instance, make 2 and 2 equal 5. Mga binating kigilan, ganun ako nagibalik og basa. Niya sa akong mga kamot, ang maong libro. Sa pahina 25, kanang term nga ilang gigamit, nga ang Ginoo dili makahimo ana, kana na ang cannot perform an absurdity, a contradiction in terms, mga kigilaan kung basahon ninyo sa maong pahina 25, wala gyud di mabasa. Akong i-plaster ninyo diha sa TV screen ha, akong ipakita ninyo mga kigilaan. Tanawa, sa TV screen, kung doon na ba'y mabasa, may tungod aning ni ang gigamit sa mga ministro ni Felix Manalo. Uy, mabasa. Hilig di ni sila mangutlo bisag wala diha. Sama sa atong gigamit nga basahon kagahapon sa atong pagtubag mga binating kigalaan kadtong sa Mahala Birhen Maria, no? Nga paborito kay nilang kutloon ang gitawag og ang aking Birhen Mariang tagapamagitan. Kini niya, doon natin challenge ani niya gani nila kagahapon kung kamo inyong tan-awon ang mga video. Now, pahina 25. Pahina 25 ilang gikutlo. Pero mga kigalaan, wala tayong mabasa. Sa ilang gikutlo sa pahina 25 niini mong libro. Busa bantay, ako lang nang gibutya gana kaninyo ang ilang kuan. O niya, atong balikan ang ilang argumento. No? May tungod ani niya. O unsa pang libroha ang ilang gikutlo, mga kigalaan. Niyang ministro ni Manalo. Ato yung ipadayon. Sapagkat iyon ay mas lalong malaking kahangalan. O, ang Santissima Trinidad ko no, mga kigalaan, usa ka dakong binuang. Ang kahangalan po ang doktrina na tinatawag nilang Trinidad. Ano pa po ang dapat makatawag ng pansin sa ating lahat tungkol dyan? Sa doktrina ng tinatawag po nilang Trinidad. Isa pa pong aklat ang aming babasahin, pinamagatang The Discourses on the Apostles' Creed. Isinulat naman po ito ng isang nagngangalang Clement H. Craft. Ganito po ang kanyang sinasabi sa pahina 206. Kaya halimbawa, noon lamang 325 taon ng Panginoon, sa konsilyo ng Nicea, nang ipaliwanag ng Iglesia sa akin na isang tuntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Noong 381, sa konsilyo ng Constantinopla, ipinaliwanag na isang tuntunin ng pananampalataya na ang Espiritu Santo ay Diyos. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo ang binasa po natin? Magkaibang petsa po ang pagkakataon. Ang pagkakaimbento o pagkakabuo ng mga aral na ang ating Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo ay Diyos lang. Mga kaibigan, mahigit 300 years po pagkamatay ng mga apostol. At pagkatapos masulat ang bagong tipan, taong 325 AD, ika-4 na siglo na o 4th century na, nang imbentuhin ng Iglesia Katolika Romana sa konsilyo ng Nicea ang aral na si Kristo ay tunay na Diyos. Bueno, mga binating kigalaan, muna ang gibasa nila nga libro katoliko. Unsang libroha ang ilang gibasa? Kinini ang Discourses of the Apostles' Creed. O niya, ang gibasa nila, igiimbento sa simbahang katoliko nga si Ginoong Jesucristo, Diyos. Giimbento sa simbahang katoliko nga ang Espiritu Santo, Diyos. Kanus alang kuno, nagingon diri, muna ilang gibasa.
Thus, for example, it was not until 325 Anno Domini at the Council of Nicaea that the church defined, wala mag-imbento, wala mag-iyon, that the church invented, tanawan ninyo mga binating kigalaan, gilubag lang nila ang kamaturan. Ang nakasulat, that the church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. Kung sa'yo nakasumpay, ilang ibasa. And 381, at the Council of Constantinople, it was defined. Klaro gyapon, defined, dili invented. It was defined, mga kiglaan, klaro ang giisgutan din eh. An article of faith that the Holy Spirit is God. Defined. Unsa man di basta konsilyo. Anhitas ilang pasugo magasin. Pag konsilyo ba, mag-imbento ba ng naa mga kigalaan? Niya. Pasugo magasin, Hunyo 1951, pahina 17, sinulat ni Pedro Reyes Villanueva. Mao kini ang nakasulat. Ang kahulugan ng konsilyo. Ang konsilyo ay ang pagtitinipong kapulungan sang-ayon sa batas ng mga mataas na puno ng iglesia at ang mga dalubhasang mga teologo upang pag-uusapan at isaayos ang mga doktrina ng iglesia at ang kaniyang mga pamamamalakad. Mo niya ang konsilyo na ano silang pasugok magasin. Usa ka panagtagbo aron klarohon mga kigalaan. Nay Ruel Oka, Sir Wendell ask ganong ga-practice man sila og karate ang ANC. Okay. Mga binating kigalaan atong makita unsay definition. Wala mag-imbento, igo lang gideklarar sa simbahan ang dili mausab nga kamaturan. Nga una, ilang ikutlo, Juan Kapitulo 17:3, ang Amahan Dios. Pero wala nila kutloa, mga binating kigalaan, nga Juan 1:18, si Kristo Dios. Juan 1, Kapitulo, Juan 5:20, siyang matuod nga Dios. Ug ang Espiritu Santo, buhat Kapitulo 5, versikulo 3, Dios. Ang pangutana, pila na'y Dios. Atong gigamit mga binating kigalaan ang laing versions Biblia, New King James Version, unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 7, for there are three that will record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kining ni ang gitawag og these three are one. Unsa may tawag aning ni ang mga kigalaan sumala sa gitawag og the voice. Atong mabasa mga kigalaan sa the voice sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, nagkanayon, go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and the Holy Ghost. Mga binating kigalaan, pag mabasa ninyo ang triune God, baka igno na po sa atong mga pinanggang igsoon, wala, limbong, ilabi na kung, wala din may kopya sa Amplified Bible. Tanawa ko ang Revelation chapter 7, verse 10 sa Amplified. Unsay mabasa? May kopya na. Kaklaro na nagkingon. And in a loud voice, they cried out, saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity. Naman lagi mabasa. Ingon sila wala. Kung mayon sila, ang batayan dapat natin, ang ating batayan, yun lang mababasa. Ang hindi mababasa, dapat hindi natin paniniwalaan.
O gigamit nila ni nga libro. Unya ang ilang termino, invention, define, ang deklarasyon mga kigalaan, wa na magpasabot nga diha nagsugod sa diyang gideklarar sa simbahan, igo lang gideklarar sa simbahan ang dili mausab nga kamatuoran. Ang Pilipinas naa bisag wa panganli. Ang bata tao na bisan tuod o kininiang bisan tuod og kininiang kuan ulahin ang ngalan. Kadto na to'y ako sa i-reply basahon ini gikan kang Dodge Putian Donal. Morning bro Windel, ang Iglesia ni Cristo 90% atakihon ang Katolik, pero ang Katolik ikaw raman ang nagtagad sa pagtubag ug ang ubang mga CFD nagunay man hinuon og debate imbes manalipod unta. O mo na problema karon, no? Usa na sisgutan mag-meeting ang national dito, ang National Catholic Faith Defenders. Doon na tayo meeting sa Cagayan, balay ni Consial Ocon, Saldi Ocon, karong Sabado mga kikilan. Unya pagka Sabado sa gabi, doon na tayo religious rally nga ipegayon des plaza sa Cagayan. Gidapit ang tanan ananaa mga kikilaan sa tambong usab, no? Ni ang maong panag tagbo mga binating kikilaan. Okay, padayon tagamay na lang ang atong oras nga nakita ninyo ang mga argumento nga giplastar nato diha sa atong mga sa TV screen. Inyo ginabasa, dili tinuod ang ilang gingon nga way mabasang Trinidad o Trinity na wala na ko madala gani diri ang kinini ang Spanish Bible nga naay mabasa kong Trinidad. Ato nini ang gipakita nga na ninyo mga kigalaan og atong gitubag ginamit ang mga libro nga kanunay gamiton usab sa INC. Dili tumugtuyo nga atong mapasakitan ang atong mapinanggaigsoon. Kay gipanggaman nato niya. Apan ato ning gitubag kay ginaingon ang bakak balik-balikon pa pamatuod, mahimo kining daw tinuod. Alang ni adtong wa gitaon masayod. Balikan nato ang ministro ni Felix Manalo. Imagine na binuang ang pagtulunan Santissima Trinidad kay ngano di nagtudlo ba ang simbahan? O abalikan sa nato ni ang ilang pasugo magasin. Sa ila gani mga binating kigalaan, dunay pagtulunan nilang utay-utay nga nahitabo. Pananglitan. Pasugo magasin sa ilang pagsimba. Pasugo magasin Pebrero tuig 2000 sa tuig 1962 pahina 3 nagkadayon. Noong una ay walang pagsamba kung Huwebes. Datapuwa simula noong 1922 ayon sa iyo bigla na namang nagkaroon ng pagsamba ng Huwebes. Sa ato pa, 1914, wala pa. O, di ba? Klaro nga, doon na sila'y utay-utay nga development sa ilang pagsimba. Kanus alang man, nagsimba og Huwebes. Ingabot lang day ko, no? 1922, kung sa'y nakasulat sa Pasugo Magasin, tuig 1962, pahina 4, nagkaroon. Ikaw naman kaya'y pumapayag na magkaroon ng pagsamba ng Huwebes at hindi dahil sa ikaw ay nasasabik na sumamba sa Diyos, kundi dahil ito'y magiging sa abuluyan. O sa day ko na hinungdan nga doon ay pagsimba o Huwebes dahil ito'y magiging sa abuluyan. So doon na sila'y utay-utay usab nga pagtulunan, ilabi na ang pagkaanghel ni Felix Manalo, utay-utay na ang pagtulunan mga kigalaan, sumala sa ilang Pasugo Magasin. O ilang yataki ang Santissima Trinidad nga dili mabasa kuno sa Biblia, di na tinuod, ipresenta na ko ninyo. Nga, naagyon, mabasa, letra por letra, balikan na to ang ministro ni Manalo. Pagkaraan naman po ng 56 na taon, sa konsilyo naman ng Constantinople,
nagpahabol pa ng isang Diyos ang Iglesia Katolika Romana. Noong 381 AD, inimbento naman po nila ang aral na ang Espiritu Santo ay Diyos. Mga kaibigan, ano po ang dapat natin mapansin? Hindi na po nila kailangan buuin sa pamamagitan ng kanilang konsilyo ang aral tungkol sa ang Ama ay Diyos. Bakit po? Sapagkat nakasulat na po ito sa Biblia. Ang kailangan po nilang buuin o imbentohin ay ang aral tungkol sa pagiging Diyos di umano ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu Santo, sapagkat maliwanag na ito po ay hindi nakasulat sa mga banal na kasulatan. Okay, muna na ang inyong madungog mga kikilaan nga giimbento sa simbahang Katoliko ang pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo, hindi na mabasa sa Biblia. O atong usbon, ang iyang gigamit nga libro, Discourses of the Apostles' Creed, wala in tao na mag-ingon nga it was invented by the Catholic Church. It was defined as an article of faith. Kung gideklarar, wala magpasabot nga diha nagsugod ang maong pagtulunan, igo lang gideklarar ang dili mausab nga kamaturan. Kay ato nang mabasa nga unang Juan 5:20 ang atong Ginoong Hesukristo Dios mga kigalaan. Tinaw kayo ang gisgutan din o dili na ikalimod sa ilang pasugo magasin nga nagkanayon din autos istin ho aletinos teos. Usa na ang autos istin ho aletinos teos, ang bugtong matuod nga Dios. Mga binating kigalaan, matud pa sa ilang pasugo magasin sinulat ni kinini ang Jose Ventilasyon, ang ho aletinos teos, bugtong matuod nga Dios, referado ni Ginoong Hesukristo. Nabasa na to kaganiha mga kigalaan ang Biblia nga naghisgot nga ang ang Espiritu Santo Dios sa Buhat Kapitulo 5 versikulo 3, ang imong gilimbungan dili tao nganong nalimbong ka sa Espiritu Santo, ang imong gilimbungan maong Dios. O kay ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Santo Dios, pila na ba ang Dios? Atong gibasa mga kigalaan ang New King James Version sa 1 John chapter 5 verse 7, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kining tulo usara. O kung sabay tawag, aning ni ang tulo nga nahimong usa mga kigalaan, sa gigamit na to nga Biblia nga gitawag og The Voice. Klaro mga binating kigalaan sa The Voice. Ang gisgutan din nga kinit San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19, Tryon God. O nabasa nato mga binating kigalaan sa Amplified Bible, Pinadayag Kapitulo 7 versikulo 10, ang Trinity. Busa dili tinuod nagingon sa mga ministro ni Manalo nga kini nga pagtulunan imbentog dili mabasa sa Biblia. Kung sila nagamit og lain-laing version sa Biblia, gi-counter na to ang ilang taktika. Kay lagi ang bakak balik-balikon sa pagpamayatuod, mahimo kining daw tinuod alang ni adtong wala masayon. Mga binating kigalaan, dili tumugtuyo nga atong pagkaulawan ang atong mga pinanggang igsoon, kay ato man silang mga pinangga o gimahal, muning atong gitubag, giunsa nila paggamit ang mga libro o pagmaniobra, kay daghan sa atong mga pinanggang igsoon nga mga Katoliko ang nadala ni ining niya. Busa giawhag nato ang mga Katoliko nga before mo mulukso, pangutana mo sa mga kaparian, pangutana mo sa mga defensor kung tinuod ba ang ilang mga akusasyon. Tungod kay ilang putol-putulon ang mga libro. Makabasa lang gani og sulat, ang lapok maayo alang sa mata, kuha deg lapok nudud sa mata, di buta.
duwa man tiwasa, nga naisumpay di ay, ang lapok mayo alang sa mata, kana kung gusto kang mabuta. Delikado. Mga kagalaan ang pagpangilad masinati sa lain-laing paagi. Apan ang labing pait kung mailad ta sa reliyon, kay kalag nato ana ang bugti sa katapusan unya sa paghukom. Ato ning gitubag, aron ang ato mga pinanggang kaigsuonan malamdagan. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pag-tanaw o pagsunod nining atong tulumanon. Sa ngalan sa atong Arsobispo, Archbishop Martin Humuad, nga ugmang adlaw magsaulog sa iyang anibersaryo sa pagka-obispo sa dihang natudlo siyang isip obispo sa Basilan o karon mo ng atong Arsobispo dinhi sa atong lokal nga simbahan. Advance happy Episcopal anniversary sa atong Archbishop Martin Humuad. Sa mga kaparian sa lokal nga simbahan, sa atong mga kamadrian, mga relihiyosong, mga brothers, lasal, o sa tanan nato mga kaigsuonan nga magkanayong gasunod dining tulumanon o nagtanaw nato sa live sa Facebook. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Subliyon nako nga kung ang atong mapinanggang igsuon sa laing reliyon o iglesia ni Manalo nga atong gitubag nasakitan man. Ako mangayo o pasaylo kaninyo apan nagwantaha ka na pinangga kay sama gani sa samad. Bation ang kahapdos o kasakit, pero luyonin ang tanan, dunay pagkaanin. Daghang salamat sa iyong pagsunod. Hangtod sa sunod iyon, samantag na o samang istasyon, maayo.